Panibagong insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Dalawang sundalong Pinoy ang sugatan matapos silang paluin ng sagwan at bato ng mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ipoprotesta raw ng Department of Foreign Affairs ang anilay hindi katanggap-tanggap na ginawa ng China laban sa mga sundalong Pinoy. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sa bahaging ito ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, nakuna ng panghahampas ng sagwan at baton ang nasa mas malaking motorboat mga tauhan ng China Coast Guard. Habang mga taga-Philippine Navy naman ang nasa maliit na rubber boat, gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahahabang mga pamalo na itulak palayo ng CCG ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang video. Ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, 2 sundalo ang nasugatan, kabilang ang isang nahataw sa ulo gamit ang kahoy na baton ng China Coast Guard. Binigyan ng sundalo ng first aid at pinag-aaralan kung isa sa ilalim siya sa medical evacuation. 2 tropa natin na injured, yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo, almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri, sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Nasira rin ang rubber boat ng Philippine Navy. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para wag lang sila matamaan. Sabi ng AFP, mula sa China Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre, ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na may mga nakaistasyong Pilipinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boat ang mga sundalong Pinoy pero kalmado at hindi raw sila nangahamon sa ginawa nilang pagpapaalis. Bagamat ginagawa ito sa ating mga kasundaluhan, mataas yung kanilang moral at sila ay magpapatuloy sa pagpapatrolya at pagwawagayway ng ating bandila sa West Philippine Sea. Ang aksyon ng China Coast Guard tinawag na assault ng AFP. Inilagay daw nila sa alanganin ng buhay ng mga Pilipinong sundalo at nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila raw ng anilay karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ang kanilang misyon sa loob ng exclusive economic zone. Panawagan ng AFP sa China, itigil na ang illegal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigiit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang dagat sa ilalim ng international law. Ang ating Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na raw sa AFP kaugnay ng insidente. May karampatang diplomatic action daw kaugnay nito. Sabi pa ng DFA, hindi katanggap-tanggap ang anumang marahas na aksyon laban sa Filipino personnel. Ang insidente sa Ayungin Shoal nangyari ilang araw lang matapos maghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa AI-generated video ng state-owned newspaper ng China na nagpapakitang unggoy ang Pilipino. Hindi pa malinaw kung kabilang ito sa pag-uusapan sa nakatakdang pagpupulong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Yes, I have knowledge that the Secretary will have a meeting with the Foreign Minister of China. But as regards their discussions, of course, I don't want to preempt what they will discuss. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Para sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng mga tauhan ng China sa Ayungin Shoal. Lalo lang daw nitong pinalalala ang tensyon at peligro sa gitna ng dagat. Kinundi na rin ni US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang anyay delikado at mapang-udyok na ginawa ng China sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Nakikisa raw ang Amerika sa Pilipinas sa panawagan nito na itigil ng China ang kanilang iligal at agresibong gawain sa South China Sea. Ang Chinese Embassy naman, naglabas din ng sarili nilang kuha ng insidente. Ayon sa kanila, mga Pilipinong sundalo raw ang naunang nanghampas gamit ang mga sagwan at mahahabang stick. Kaya wag daw baligtarin ng Pilipinas ang naratibo. Muli ring iginiit ng Chinese Embassy na bansa nila ang may karapatan sa Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Zhao. Inirekomenda ng Department of Health na magkaroon agang mga kabataan ng kahit 1 oras na physical activities kada araw. Lumabas kasi sa survey ng World Health Organization noong 2024 na mahigit 89% ng mga estudyanteng Pinoy edad 13 hanggang 17
ang hindi nagkakaroon ng 60 minuto na anumang physical na aktibidad o gawain sa loob ng isang araw. Sabi ng WHO, makabubuti sa cardiorespiratory at muscular fitness ang physical activity at nakababawa sa anxiety at depression. Ayon sa DOH, hindi man direktang sinabi sa pag-aaral na gadget use ang dahilan, mahalagang isulong ang offline activities para sa mga estudyante. Sabi ni Dr. Cecilia Tuazo ng DOH, may ilang pasyente siya na nakitaan ng mga developmental disorder dahil pinagamit ng gadgets ng wala pang 1 taong gulang. May mga bata ring naglalaro ng online game at nag-groom ng mga pedophile. Inirekomenda ng ilang eksperto ang mahigpit na hindi pagpapagamit ng cellphone o gadget sa mga bata na wala pang 18 taon. Ipinapayo rin ang pagbabantay ng magulang o nakatatanda. Patay ang isang pulis matapos pumagitna sa gulo sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Pasay sa investigasyon, pakay ng biktima at 2 pang pulis na makipag-usap sa may-ari ng bar kaugnay sa mga naulat na insidente ng away roon. Habang nasa loob, sakto namang may nag-away na isang grupo kaya pumagitna ang mga pulis. Bumunot ng baril ang isa sa mga sangkot at binaril ang isang pulis. Dead on arrival siya sa ospital. Naaresto ang namaril na nahaharap sa reklamong homicide. Iniimbestigahan pa kung may kaukulang dokumento ang kanyang baril. Wala pang pahayag ang suspect. Hinahanap pa ang 2 tumakas na kasama ng namaril. Binaril naman ang isang lalaki sa Cebu City dahil sa pangangantsaw tungkol sa balato. Batay sa investigasyon, humihingi ang biktima ng 50 pesos sa kaibigan niyang nanalo ng 500 piso sa isang online game. Tumanggi ang kaibigan na nauwi sa away hanggang bumunot ng baril ang suspect at binaril ang biktima. Nasugatan siya sa kaliwang braso at nagpapagaling. Nahuli naman ng suspect na naharap sa reklamong frustrated homicide. Wala pa siyang pahayag. Nasa Lucena, Quezon, si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga para sa pamimigay ng ayudang bigas. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, kagagaling lang ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Lucena Convention Center sa Quezon Province para mamigay ng ayuda sa mga residente rito. Kabilang dito ang 10 kilong bigas na ibinigay sa mahigit 50,000 pamilya mula sa 33 barangay dito sa Lucena. Sila yung tinukoy na benepisaryo na galing sa vulnerable sector. Unang bugso pa lang daw ito. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan nilang palawigin pa ang programa at isama sa national budget sa susunod na taon kung makitaan ng magandang resulta. Bukod dyan ay pinangunahan din ng Pangulo ang pamimigay ng tig 20,000 piso sa 165 students sa ilalim ng Presidential Scholars Program. Ang mga nabanggit na pamamahagi ng bigas at financial assistance ay sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Office of the President. Sabi ng Pangulo, ang bawat barangay raw na nabigyan ng tig 100,000 pesos ang magdedesisyon kung saang proyekto o programa nila gagamitin ang ibinigay na budget dahil sila ang mas nakakaalam sa pangangailangan ng kanilang komunidad. Namigay rin ang Pangulo ng Certificates of Entitlement para sa 264 na kawani ng lokal na pamahalaan ng Lucena sa ilalim ng Presidential Proclamation 436 kung saan ang kabuang 17.6 na ektarya sa landing barangay Ibabang Iam ay inilaan para sa urban poor at government employees. Rafi, umalis agad yung Pangulo pagkatapos ng programa rito at agad siyang dumiretso doon sa inspection sa passenger terminal building ng Port of Lucena. Yan ang latest mula rito sa Lucena, Quezon Province. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. Bumaba ang approval at trust rating ng Pangulo habang bahagyang tumaas naman ang sa bise, batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. 29% ang nakuhang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas mababa yan kesa sa 36% na nakuha niya noong Marso. 56% naman ang nakuhang approval ratings ni Vice President Sara Duterte na mas mataas ng 1 puntos sa nakuha niya noong Marso. Lumaki naman ang disapproval rating ng Pangulo sa 50% ngayong Hulyo mula sa 45% noong Marso. Tumaas din ang disapproval rating ng Vice sa 29% ngayong buwan mula 27% nitong Marso. Pagdating sa trust ratings, 28% ang nagsabing nagtitiwala sila sa Pangulo. Mas mababa yan kesa sa 35% noong Marso. 58% naman ang trust rating ni Vice President Duterte
na mas mataas sa nakuha niyang 54% noong Marso. Nasa 51% naman ang distrust rating sa Pangulo ngayong buwan, mas mataas kaysa sa 44% noong Marso. Para sa vice naman, nasa 27% ang distrust rating ngayong Hulyo, bahagyang mataas sa 26% noong Marso. Isinagawa ang survey June 28 hanggang July 6, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. 2,400 na tao edad 18 pataas ang pinasagot sa survey na may margin of error na plus-minus 2%. Day 8 na po mamaya ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Update tayo sa Senado sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, ngayon nga araw na ito ay ihaharap naman ng prosecution team itong si NBI Chief Melvin Matibag. Yan po ay kaugnay pa rin doon sa Article 4 o yung sinasabi ng prosecution na pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating Speaker. Ang NBI kasi po ang nag-imbestiga sa online press conference ng BISEC kung saan niya nabitawan yung sinasabing pagbabanta. Nauna nang nag-testify dito sa impeachment court ang isang NBI agent at maging yung hepe ng NBI Cybercrime Division kung kaya't maaasahang susuportahan ni Matibag ang mga pahayag ng mga ito. At Rafi, ngayon nga doon sa press conference ng prosecution team ay sinabi nila na bukod dyan ay meron daw bago pang sasabihin itong si Matibag. Ang isa pang inaabangan ay kung babanggitin ba ni Senador Alan Peter Cayetano ang naunang pahayag ni Matibag na iniimbestigahan siya ng NBI. Ito yung kaugnay naman dun sa sinasabing maling paggamit ng pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano po ang tumayong chairperson ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Nitong nagdang ilang araw ay nagkaroon ng maanghang na palitan ng salita sina Matibag at Cayetano tungkol dyan. Matatandaan ding mga NBI ang nagpunta sa Senado noong May 11 para arestuhin po si Senador Bato de la Rosa. Nung ding magkaputukan sa Senado, kalaunan ay may mga NBI din yung sinasabing nandoon sa side ng GSIS building na dinahilan noon ng Senado na nagtatangka o manong pumasok sa gusali ng Senado. Bagay na mariin namang itinanggi na ng NBI. Sinabi ng prosecution na si Matibag na ang huli nilang witness sa Article 4. At matapos nga niyan, Rafi, ay inaasahan mag-move on na sila, no? Kaugnay naman doon sa confidential fund ng Vice President. Pero hindi pa masabi po ng prosecution team kung kayang matapos si Matibag ngayon at hanggang bukas. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nais ni Senador Rodante Marcoleta na payagan siyang bumoto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit nakakulong. Ayon kay Presiding Officer Senator Chis Escudero, nagpadala ng letter of manifestation si Marcoleta kaugnay niyan sa Senate Impeachment Court. Nirefer na raw ang hiling sa Senado bilang legislative body. Didesisyon na ito sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Para kay Escudero, napipisil niyang katigan ang hiling ni Marcoleta basta wala raw ipapataw ng suspensyon sa senador. Nakakulong si Marcoleta dahil sa kasong plunder. Dati nang iginiit ni Marcoleta na ang kasong isinampa sa kanya ay paraan para hindi siya makalahok sa paglilitis ni Vice President Duterte. Ngayong nagtaas na muli ang presyo ng langis, posible na rin tumaas ang presyo ng kuryente ayon sa Department of Energy. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, hindi ito ang unang beses kaya nananawagan ang ahensya sa mga distribution utility na gamitin muna ang mga murang langis bago ang mas mahal. Sabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin, maliit lang ang porsyento ng langis sa energy mix sa kuryente. Hindi daw ito ang direktang dahilan ng pagtaas ng kuryente kundi ang gastos sa transportasyon ng coal at iba pang gastusin. Muling nagpaalala ang DOE sa publiko na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente para hindi paganahin ang mga mas mahal na planta ng kuryente. Magsasagawa ng pagtitipon ng pasasalamat ang Iglesia ni Cristo sa Lunes, July 27 na kanilang founding anniversary. Ayon sa PNP, nakipag-ugnayan na sa kanila ang opisyal ng INC pero hindi pa tiyak kung saan gagawin ang pagtitipon.
Pinaghahanda na raw ng PNP ang seguridad dito lalo't inaasahang libo-libo ang dadalo. Kasabayan ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Paalala ng PNP, papayagan lang ang mga ralista sa SONA kung sila ay may permit para magkilos protesta. Pinuna si Senador Robin Padilla ng ilan niyang kapwa-senador dahil imbis na impeachment trial ang pag-usapan sa impeachment court, ang kinakaharap niyang reklamong obstruction of justice ang kanyang inungkat kahapon. Ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. The time we waste here to defend ourselves is an injustice to the Vice President. This is not the right forum. Ang reklamo laban kay Padilla sa ombudsman ay tungkol sa pagtulong niyang makaalis sa Senado si Senador Bato de la Rosa noong May 14. Sagot dyan ni Senador Erwin Tulfo, dapat sa regular na sesyon ng Senado pag-usapan ang reklamo laban kay Padilla at hindi sa impeachment court. Sa kabila niyan, pinayagan ni Impeachment Presiding Officer Senador Chis Escudero na manatili sa records ang manifestation ni Padilla. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, wala pa sa system nila ang counter affidavit ni Padilla. Kinontra ito ng abogado ni Padilla. It is evidenced by the stamp of the Ombudsman Records Division. Bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema, and it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system. Gumuho ang ilang bahagi ng kalsada sa Sitio Marahan, Barangay Marilog Proper sa Davao City. 5 bahay ang nasira dahil sa pagguho. May isang bayang animoy nakalambitin na dahil nakatayo ito malapit sa gumuhong parte ng kalsada. 14 na pamilya ang apektado. Agad silang inilikas bago pa mangyari ang pagguho. Nakitaan na kasi ng mga barangay official at ilang residente ng mga palatandaan na unti-unting pagbigay ng lupa sa nasabing kalsada. Ayon sa DPWH Region 11, nasa 50 meters ang lalim ng pagguho at aabot din sa 150 meters ang taas ng apektadong kalsada. 2 sa 4 na lanes ng kalsada ang nasira. Makakadaan ang lahat ng sasakyan sa Maramag Carmen, Cabacan, Digos, Davao Road. May nila namang alternate route para sa light vehicles na biyaheng Davao Bukidnon and vice versa sa Campo 1 section. Tagumpay na nadepensahan ng ating rugby team ang kampyonato sa Unions Cup sa Thailand. Natalo ng Philippine Volcanoes ang koponan ng Malaysia sa finals. Natapos ang laro sa score na 39-18. Ang Volcanoes din ang nagkampiyon noong isang taon matapos talunin ang pambato ng Thailand sa championship match sa Taiwan. Sa California sa Amerika naman, wagiri ng Pinoy boxer na si Charlie Suarez laban sa American boxer na si Manuel Avila. Mahigit 2 minuto lang ang itinagal ng laban matapos paulanan ng suntok ni Suarez si Avila na napabagsak niya sa unang round. Nakuha ni Suarez ang World Boxing Organization International Super Featherweight title. Lima ang sugatan kasunod ng pagpapasabog ng Granada sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng mga sasakyan ng kalsada sa Barangay Mother Poblacion noong Sabado. Ilang saglit pa, dumating ang isang motorsiklo at naghagis ng granada. Target pala ng riding in tandem ang sasakyan ng mga sundalo. Naagulantang ang mga residente. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, tinamaan ng shrapnel ang 2 sundalo at 3 sibilyan. Agad silang dinala sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Kinukuhanan pa sila ng pahayag. Kinukumpirma pa ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kung anong grupo ang nasa likod ng pagpapasabog ng granada. May magkasintahang arestado sa buy-bust operation ng National Bureau of Investigation sa Baguio City. Ang babaeng suspect ayon sa mga otoridad ang nag-abot ng illegal na droga at tumanggap ng buy-bust money sa nampaggap na buyer. Ang kanyang boyfriend, nakuha na ng isang pakete ng hinihinalang shabu bago pa yon maitapon. Galing daw Mangaldan, Pangasinan ang magkasintahan at umakyat sa Baguio para sa nasabing iligal na transaksyon.
Nasamsam sa kanila ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na aabot sa 70,000 piso ang halaga. Nakuha rin ang iba't ibang drug paraphernalia. Nagpositibo ang magkasintahan sa paggamit ng iligal na droga. Base sa medico legal, maharap sila sa kaukulang reklamo. Sinisikap silang makuna ng pahayag. Pinarangalan ng ilang kapuso shows at personalities sa First FAMAS Broadcast Arts Awards. Wagi bilang Best Host for Public Service, si Kapuso multi-awarded journalist Cara David. Kinilala rin as Best Documentary ang eyewitness docu ni Cara na Embalsamador de Motor. At Best Public Affairs Talk Show ang kanyang podcast na I Listen. Kinilala naman bilang Best Educational Show ang Born to be Wild. Best Lifestyle Show ang Biyahe ni Drew. Best Performer si Sparkle artist Kelvin Miranda. Wagi rin ang Family Feud as Best Show for Game Reality and Competition. Best Entertainment Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda. Best Variety Show naman ang It's Showtime at Best Host for Entertainment ang main host nitong si Vice Ganda. Thank you very much sa FAMAS. But more than that, thank you sa GMA for giving me the opportunity to tell stories every day. Lahat po ng mga bata, lahat po ng mga pamilya, lahat po ng mga komunidad na nagtiwala po sa amin ng kanilang mga kwento. Alay po namin ito sa inyo. Lubos ako nagpapasalamat sa GMA Network para sa pagsuporta, para maabot ko yung mga pangarap ko, para magawa ko yung mga ganitong klaseng programa at sa pagbibigay nyo ng tiwala sa akin. A fun-filled fan meet at post-birthday celebration ang pinagsaluhan ng fans at ni You're My Favorite Song star Clifford. Punong-puno ng fun activities ang red and black themed party na inorganize ng fans para sa Sparkle artist. Game namang kumasa sa acting challenge. At video kiss session si Clifford. Chika ng aktor, very grateful siya sa mga tagahanga na todo effort para ma-pull off ang event. July 7 ang mismong birthday ni Clifford na ipinagdiwang niya sa set ng serye. Ngayong 20 years old na siya, ano kaya ang nilulook forward ni Clifford? Mas gusto ko lang pong mas galingan pa po sa craft ko. Sa mga future roles na gagampanan ko po, I really want to do my best talaga. Kung sa dati, parang mga young roles lang po. Ngayon, parang mas gusto ko yung mas medyo nag-mature na rin ng konti. Maraming netizens ang naantig sa moment ng isang estudyante sa kanyang college graduation sa Bonggao, Tawi-Tawi. Meaningful kasi ang kanyang naging pagmarcha sa pagtatapos with Latin honors. Dala ang mga litrato ng kanyang mga magulang, mag-isang nagmarcha paakyat ng stage, si Abigail Rodriguez Tiago. Nagtapos siyang cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Political Science sa Mindanao State University, Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography. Kwento ni Abigail, nasa Maynila ang kanyang nanay na hindi nakauwi dahil gipit sa pera. 3 taon naman na raw mula nang huli niyang nakausap ang may sakit noong ama tungkol sa sabay nilang pag-akyat sa stage sa kanyang graduation. Hindi man gumaling ang ama at pumanaw bago siya makatapos sa pag-aaral. Dala naman daw ni Abigail ang pagmamahal ng kanyang ama at papa o mama at papa sa pamamagitan ng kanilang mga litrato. Nangilid yung luha. Oh, muntik na, no? Congratulations sa iyo. Congratulations.